Okay, pag-usapan natin ang isang political event na, well, umuusok talaga sa kontrobersya. Dito, hihiwain natin, slice by slice, hindi lang yung handaan, kundi yung mas malalim na kahulugan sa likod nito. At lahat to, base sa pagsusuri ng ating source material, ha? So pakinggan nyo to, ganito mismo inilarawan ng source natin yung eksena sa Davao City. Isipin nyo ha, madaling araw pa lang, may prayer rally. Pero ang amoy sa hangin, hindi lang dasal at insenso. Ang amoy? Amoy ng daan-daang lechong baka. Grabe, kakaibang visa nga naman, di ba? Okay, so dito tayo magsisimula. Himayin natin yung mga sinasabing malalaking kontradiksyon sa likod ng buong piyestang to. Tara, tingnan natin. So, sa papel, ang event na to ay isang spiritual cleansing, isang alay daw para sa bayan. May mga sigawan pa ng bring him home para sa ama ni Sara Duterte. Sa unang tingin, mukhang para sa dasal at pananampalataya, di ba? Yan ang opisyal na kwento. Pero, kapag sinilib natin yung mga detalye, ibang-iba yung larawan na mabubuo. At dito na nagiging, wow, yung scale ng event. Kasi hindi lang basta handaan to eh. Ang pinag-uusapan nating bilang ng mga bakang inihaw, hindi isa, hindi 10, 100. 100 lechong baka. Grabe. At magkano naman kaya yan? Ang estimate, aabot sa 10 milyong piso. 10 milyon. Isipin niyo nun, isang alay at panalangin na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Alam mo yun, hindi na to simpleng get-together. Isa na tong malaking political statement na may resibo. Pero, teka muna. Kasi may sinabi noon si Sara Duterte mismo. Sabi niya, hindi kailangang magara. Hindi raw kailangan ng bonggang selebrasyon. Hindi raw kailangan mahal ang lechon. Tandaan niyo yung mga salitang yan, ha? So dito natin makikita yung sinasabing kontradiksyon. Sa isang side, meron kayong hindi kailangan magara. Sa kabilang side, yung reality ng event, 100 lechong baka, may lechong buhaya pa, at pati cake, hugis buhaya. 'Di ba ang layo ng sinabi sa ginawa? Parang anong nangyari? Okay, so ano ba talaga nang ibig sabihin ng lahat ng to? Tingnan natin yung simbolismo ng lechon at paano ito binibigyan ng bagong kahulugan dito ayon sa ating source. Alam naman nating lahat to, no? Sa kulturang Pinoy, pag may lechon, may party. Simbolo yan ng saya, ng tagumpay. Di ba pag may binyag, kasal, Pasko, laging may lechon. Tanda yan ng kasaganahan. Pero balik tayo sa tanong, kung ang isang lechon ay selebrasyon, ano naman ang ibig sabihin ng 100? Lalo na sa isang prayer rally, ha? Anong mensahe nun? At dito na pumapasok yung matinding argumento ng source. Sabi nila, hindi na raw ito pesta. Ang tawag nila dito, isang barbecue of denial. Isang pag-amin pero hindi sa salita, kundi sa pamamagitan ng laman at apoy. Napakalakas na mga salitang yan. So laliman pa natin, ano ba yung psychology sa likod ng ganitong kalaking palabas? Bakit kailangan ng ganito kagrabe? Tingnan natin yung analysis. Okay, may term yung source dito, compensatory theater. Ano yun? Simple lang, para kang nagtatanghal ng isang malaking dula-dulaan sa publiko para pagtakpan yung mga tunay na problema o yung political pressure na nararamdaman mo sa likod ng kortina. So ano ba yung mga pressure na to? Ayon sa source, una, nandyan yung issue sa ICC. Pangalawa, yung pag-unti ng mga political allies nila. At pangatlo, yung unti-unting pagguguho ng imahe nila bilang mga tagapagligtas. So ayon sa analysis, baka ito yung mga dahilan kung bakit kailangan ng isang malaking palabas. At may isa pang psychological concept dito, displacement. Ito yung parang imbes na harapin mo yung tunay na problema, yung boss mong kinakainisan mo, ang ginagawa mo, pag-uwi mo, sisipain mo yung pusa. Yun. Inililipat mo yung energy mo sa ibang bagay. Pag-iwas, basically. So kung pagtatagpi-tagpiin natin, ganito yung argumento ng source. Step 1, may political pressure na hinaharap. Step 2, para ma-manage yung anxiety, inilipat yung energy. Step 3, dito na pumapasok yung pagtatanghal ng isang symbolic purge o paglilinis, yung paglitson. At ang resulta, Step 4, naiiwasan yung tunay na moral na responsibilidad. Make sense? Okay, let's zoom out. Paano ba to kumukonekta sa mas malaking playbook ng populismo? Tingnan natin yung sinasabi ng source. Ito raw yung tinatawag na Duterte brand of politics. Spectacle bilang sincerity, emosyon bago ang lohika, performance bilang pagiging authentic.
pananampalataya na ginagawang festival, at guilt na ginagawang gastronomiya o handaan. Ang buong idea raw ay yung malaking palabas ang nagiging patunay ng katapatan at mas importante yung nararamdaman kesa sa iniisip. At ang tawag daw dyan ng source ay affected contagion. Ano to? Simple lang. Pag sobrang galing ng emotional na performance ng isang leader, para ka na lang nadadala sa beat ng tugtog at hindi mo na pinapakinggan yung lyrics. Nadadala ka sa sigaw, sa amoy ng lechon, sa buong atmosphere, at nakakalimutan mo ng mag-isip at tanungin yung mga mahirap na tanong. Okay, malapit na tayo sa dulo. At dito, tututukan natin yung huling pasabog ng source, yung paggamit daw ng relihiyon sa buong event na to. At dito talaga, sabi ng source, tumatagos yung kritisismo. Ang paglitson daw ng 10 milyong pisong halaga ng baka para sa redemption ay isang moral na kalapastanganan. Bakit? Dahil ginagawa ito sa isang bansa kung saan napakaraming kababayan natin ang nagugutom. Parang ang laking sampal sa katotohanan. So sa huli, ang sinabi ng source, ang totoong layunin ay linisin yung sarili nilang kwento. Rebranding kumbaga. Yung iskandalo, ginagawang sakramento. Yung pagsisisi, ginagawang isang malaking party. Yun daw yung ultimate political strategy. At ito yung iiwan sa ating malakas na linyang to mula sa source. Sabi, dahil sa politika, tulad sa pagluluto, hindi mo maitatago ang lasa ng pagkukunwari. Grabe, isang matalas na metapora na nagsasabing kahit anong gawin mong pampalasa o kahit 100 lechon pa yan, lulutang at lulutang daw talaga yung tunay na lasa. At para sa ating lahat, ito yung tanong na iiwan sa inyo. Kailan ba nagiging isang pambansang distraction ang isang political na selebrasyon? Saan natin dapat iguhit yung linya sa pagitan ng isang lehitimong pagdiriwang at ng isang palabas na ang tanging layunin ay ilihis ang atensyon nating lahat mula sa mga totoong problema ng bayan? Isang bagay na dapat nating pag-isipan.